Bigyang pansin natin ang ating unang kwento na kailangan ng agarang tulong. Kilalanin po natin at alamin ang sitwasyon ng isa nating kababayan na humingi ng tulong sa ating programa na mula sa Laguna. Ang kanyang kwento, panoorin po natin ito. Nakadumi na sa sinapupunan bago pa man ipanganak ni Nanay Chris Bernardo si Baby Jayden. Meconium ang tawag sa unang dumi ng sanggol na lubhang delikado kung ito ay kanyang malalanghap. Meconium stain kung ito ay humalo na sa panubigan ng ina. Higit isang taong gulang na si Baby Jayden. Karaniwang madaldal, naglalakad, naglalaro at malikot ang mga batang kaedad niya. Pero si Jayden, tahimik, hindi makatayo, walang imik at walang naaaninag. Dumi na po si baby sa loob ng tiyan ko po. Then, dun po nagkakos yung lahat ng sakit niya po. Bali, nawalan po siya ng oxygen sa tiyan ko, kaya nagkaroon po siya ng complication po. 2 buwan pa lamang si Jayden nang una siyang maoperahan. Sa murang edad, maraming pagsubok na ang kanyang pinagdaanan, kabilang ang pagkakaroon ng iba't ibang sakit. Unang-una po yung cerebral palsy po. Then yung pagkabulag niya po, na-damage po yung nerve niya sa mata po na nagko-connect sa brain. Then yung sa laryngomalacia po, yung sa lalamunan niya po, kailangan po lagyan ng tracheostomy tube para po makahinga po siya. Hindi dito natatapos ang kalbaryo ng kanilang pamilya dahil 24/7 dapat ang pagbabantay at pag-aalaga kay Jayden. Mahirap po kasi unang-una po kailangan po maging maingat kasi once na nahugot po yung tube, pwede po siyang mamatay, pwedeng mahirapan siyang huminga. So, kailangan na naman siyang itakbo sa ospital. So, kailangan po, dalawa po kami na naglilinis po nung sa tali niya, sa leeg, para isa tagahawak, isa taga-suction, ganun po. Kapag po binabantayan namin si Baby Jayden po, alimbawa po, matutulog po ako, kailangan po may isa pong nakabantay din kay baby, taga-suction din po. Siya po minsan yung nagbabantay kay baby, nagsa-suction. Kasi kapag po naipon po yung secretion ni baby sa leeg, sa tubo niya, mahihirapan po siyang huminga. Lakas loob na hinaharap ni Nanay Chris ang mga hamon sa buhay ng kanilang pamilya. Natutunan nilang intindihin ang sitwasyon na may positibong pananaw. Nung time po na lagi po kami nasa ospital, ang ginawa ko po, inaral ko po talaga siya kung ano yung mga dapat po talagang gawin para kay baby. Hanggang sa, yun nga po, nag 1-year-old na po siya. Mas natutunan ko po yung ano yung mga dapat medications na dapat kailang i-nebulize every 4 hours. Ngayon po, alam ko na po yung mga ginagawa para kay baby. Paggising ko po or 6 a.m. pa lang po kailangan i-nebulize na po siya kasi doon po yung talagang yung kumbaga dikit po yung plema niya eh. Kailangan po siyang i-nebulize po. Tapos yun po, tapos i-feed na po siya para sa doon sa ano niya, sa feeding tube po. Lilinisan ko muna siya kasi sa morning po, yung mga laway niya, syempre medyo nagdikit-dikit na po. Ipupunasan ko muna siya ng cotton. Tapos
Sa lapag lang po kasi kami natutulog. Bali, nakikitira lang po kami kala nanay, wala po kami kwarto. Ang ginagawa ko po, pagkagising po, ililipat ko muna si baby dito. Tapos, pag okay na po siya, napalitan na ng damit, nalinisan. Gagawin ko, maglilinis-linis naman po ako pagkatapos. Nakakalaro niyo ba si Baby Jaden o wala siyang mga reaction? Wala po siyang reaction po. Isa po yan sa naging epekto po ng pagkawala po ng oxygen ni baby sa brain. Bali nawala po yung mga emotions niya po. Hindi siya natawa. As in, nakatulala lang po siya minsan. Pero naiyak po siya. Ayun lang talaga yung makikita mong emotion po sa kanya. Nasasaktan, naiyak. Yun po. Sa kabila ng kalagayan ni Jaden, naging malikhain si Nanay Chris at inaral ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI para gumawa ng pictures at videos ng anak na masaya, may emosyon at naglalaro. Ang pangarap ni Nanay Chris na makitang nagsasayaw, nagsasalita at tumatawa ang anak, natupad kahit man lang sa ganitong paraan. Saya, pero minsan nakakaiyak po. Naiiyak po ako. Na minsan nagiging emotional pag lalat mag-isa lang po ako. Ayun po. Minsan nititiga ko na lang yung picture na normal siya. Wala siyang tubo. Nakakapagsayaw siya. Nakakapagsalita. Niyo rin ba na sana magkatotoo? Opo. Siyempre naman po, bilang magulang po, inihiling ko po talaga na maging normal po sana si baby. Kaya lang po, sa realidad, wala po, panghabang buhay na po kasi talaga yung sakit niya. Pangunahing pangangailangan ni Jaden ang mga gamot at therapy na makakatulong para guminhawa ang kanyang kalagayan. Sana po matulungan niyo po kami na sa gamutan ni baby, sa mga medications po niya, sa therapy. Iyak ako. Pangmatagalan man ang kondisyon ni Jaden, para kay Nanay Chris, hindi nila pababayaan ang anak at patuloy na mamahalin at ibibigay ang lahat sa abot ng kanilang makakaya. Kita namin kung gaano namin siya kamahal kasi hindi po namin hawak kung hanggang kailan po si baby. Hanggat nandito po si baby, ayun po, alagaan na lang po namin daw po siya. Yung sana, kayanin po namin lahat ng pangangailangan niya. Sana pagdating ng 5 years, meron na kaming yung sariling pera ba na kasi sa dami po kasi ng kailangan ni baby, therapy, yung sa opera niya sa PEG. Sana kayanin po namin lahat ng mga pangangailangan niya. At makakasama po natin ngayon dito sa studio si Chris Bernardo para bigyang linaw ang kondisyon ng kanyang anak. Magandang araw po, Nanay Chris. Okay lang po, Nanay Chris, ang tawag po namin Yes, sa iyo. okay lang po. Kumusta po kayo? Okay lang naman po. So, Kinakaya po lang. May anak po kayo na may kondisyon, no? 1 year old. Yes po. Oo. Ano po yung kalagayan niya sa ngayon po? Pwede niyo pong Si baby, parang may multiple medical condition Opo. siya, no? Tics, Si no? Baby Jaden Oo, na hindi na po natin pinasama ngayon dahil nga sa kalagayan niya. Opo. Ayaw natin ma-expose yung maraming sakit. And 1 year old. So sa isang taon, paglabas, nagsunod-sunod po. Yes Yun nga, pakikwento Oo. po. Nung nagle-labor nangyari? po kasi ko, bali nawalan po ng oxygen si baby sa tiyan ko. Labor dahil- pa lang. Yes po. Bali, Ilang months ka nun? Ilang weeks? full term po. In labor na, Yes po, in palabas labor po. Kaya lang po, nagka-meconium stain po ako. Bali, nauna po yung pagdumi ni baby Jaden sa tiyan ko. So,
nakain po ni Baby Jaden yung dumi po niya. May ganon. Yes po. Bali, doon po siya nag-komplikasyon na nawalan po ng Ano oxygen po yung mga sa... sakit niya? Kasi multiple medical Opo. condition po Ang ito. una eh. niya pong naging sakit is cerebral palsy po. Mm-mm. Um, Yun yung naging yung consequence nung nung pagkawala po ng oxygen. na sa nawalan ng brain. oxygen, no? Kasi yun eh, kailangan, Oo. 'di ba? Pag nawalan ng konting oxygen lang, paglabas, cerebral palsy. And then hindi lang cerebral palsy, pagkalabas nagka-complications dahil nga sa kunento mo na yon habang nasa loob ng sa pupunan mo, 'di ba? Tapos paglabas cerebral palsy. And then anong mga sumunod-sunod na Ay, mga yung- kondisyon? Bali yung sa mata niya po, naapektuhan din po. Bali yung pinaka-nerve po ng mata niya, nadamay din po doon sa pagkawala ng oxygen. Namatay na daw po yung parang pinaka-nerve So hindi po. na ho siya makakita ngayon. Yes po, hindi po siya nakakakita po. Then, pati May po sa epilepsy, hearing. 'di ba? Yes po. Hearing din. epilepsy. Opo. Oo, at ang kunento nyo, nanay, kanina meron din sa lalamunan? Yes po. Dahil po din sa pagkawala po ng oxygen niya po sa brain, bali yung may hindi nagpa-function sa larynx niya po Oo. na hindi siya nagpa-function kung paano siya makahinga. Oo. So, kailangan po i-bypass po yung lalamunan niya po. So, kailangan pong butasan po dito para sa So, tracheostomy tube po. Nung lumabas po yung nung pinanganak niyo po si Baby Jaden, anong ilang weeks po ito nag-manifest or immediately Right nung pagkaanak in- mo na diagnose Oh, so, na gano'n ng Balik kondisyon? tayo kasi habang nandun nga daw sa pupunan na wala ng oxygen. Anong nag-trigger nun? Ano sabi ng doktor? Ano daw po parang na-late na rin talaga lumabas si Baby Jane. Late. Ayun, yun yung mga kaya importante, no? Yung sa mga nanganganak na pag gano'n na talagang Monitor po monitored dapat talaga. Dahil ito, nawala ng oxygen, cerebral palsy, ngayon blind, may epilepsy, at meron siyang Tracheostomy. kondisyon sa lalamunan na Lalamunan. lumalabas yung Secretion niya po or laway po. yung laway lumalabas. Yes po. Kailangan ng Mayat maya po, isaction po yung leg niya po, yung tube, para po makahinga po siya ng maayos. So Nanay po. Chris, panghabang buhay daw po ito, Yes nagamutan. po. Masakit man po pero yes po, pang habang buhay na po talaga. So ano pong trabaho nila? Ano pong trabaho ni Mister? Yung asawa ko po, nagbo-vulcanizing boy lang po siya. So ako naman po, housewife na lang po kasi nga kailangan pong matutukan talaga yung pag-aalaga po ni Baby Jaden. sa pagkalabas niya sa isang taon, di ba, 1-year-old siya. Talagang 24/7. Hindi ka lang 24/7. nanay. Gastos, talaga. mix, Oo, no? Sobra. Yung hindi ka lang gastos. din nanay. Nurse, Kuya. lahat. Kasi ang daming mga Yes po, parang sakit. ako na po talaga yung tumatayong nurse Oo. at At doctor ni meron Baby. kayong isa pang anak Yes po. na 12-year-old. Grade 6 po siya po. ma'am. Oo. So yung gastos po, Nanay Chris, so paano yan? Ano po yung mga kinakailangan pang araw-araw ni baby para subukan, ano po yung, Mga aside from yung, nilagyan po siya ng tube, di ba? Opo. So ano, aside from yung tube, ano po yung mga pangangailangan niya pang araw-araw? Aside po sa gatas at diaper, meron po din po siyang mga medical needs po. Oo. Mga yung nga po yung ginagamit sa pang-suction, mga suction catheter, suction hose, sobrang dami po. Ang- Ito, ang dami nun. mahal to mix, ha? Itong Oo. mga, Ay, ano pag, to? pag Suction inisip machine mo, pa meron lang. maintenance, meron pang mga machine. Ang katanungan po namin, Nanay Chris, no? Paano nyo nahahanapan ng paraan? Maghanap ng way para bayaran tong lahat ng mga expenses mo. Ano po, lumalapit po ako sa mga kakilala ko. Talaga nilalakasan ko na lang po yung loob ko. Tapos, bali, may nasalihan din po akong foundation po. Sa Hope for Bent Warriors po, may isang founder po na nagbibigay po sila ng mga ibang mga medical supplies. Tapos nagbigay din po sila sa akin ng pang sari-sari store po na po. May livelihood. Oo. Yes po, ayun po. Si Sir T po from Pero ibang hindi bansa. naman yan forever. Yeah. Diba? At saka buti Ayun na po, lang, hindi rin ganun po na talaga pwedeng, forever. So, ah, kailangan kumilos din lapitan. po ako. At ang lahat nun, dahil yung nakukuha nyo, para lang sa isang anak, paano naman Okay. tong 12-year-old nyo na nababantayan pa rin naman? Hindi naman Actually siya parang po, Kasi minor pa nagagalit rin eh. na rin. Minor Oo, pa rin eh, diba? kasi May ano ganun po, eh. medyo naaawa din po kasi imbis na naglalaro siya, pagdating niya po galing school, tinutulungan niya po ako. Oo. Minsan,
siya po yung nagbabantay kay baby. Mm-mm. Or minsan siya po din yung natao sa sari-sari store po namin. Oo. At ito yung mga nararamdaman ng karamihan sa ating mga kababayan, no, na merong mga kondisyon na hindi naman natin napipili, 'di ba? Ganyan talaga, and nagtutulungan sa bahay. Yung pang-araw-araw na buhay nyo, nanay, At saka no, yung kasama ano- si baby. Opo. Paano yun? Kwento. Ano po, pinipilit na lang po na kayanin po. Then, yung asawa ko po minsan, siya din po yung natulong din po sa pag-aalaga kay baby. Pero siya lang ang nagtatrabaho sa inyo. Opo. So- Minsan po kasi, hindi po kasi pwedeng tulugan si baby. Kasi maya po, kailangan po So, isaksyon. nag-ano kayo? Alternate, po. salitan Opo. kayo na... Pag kailangan ko pong matulog saglit, siya po yung nagbabantay kay baby saglit. 24-hour talaga na Yes, ano, Talagang eh, ano. caregiving, no, ang kondisyon na dapat nila maibigay kay kay baby Jaden. So, yung sa ngayon po, ano po yung nabigay na kay baby Jaden na kailangan niya para sa kanyang kondisyon medically? Sabi niyo nalagyan na po siya ng Tube po. So, ano po yung other needs na Ano po? para medyo naman gumaan ang kondisyon kahit papaano ni Ayun po, baby yung mga Jaden? maintenance niya po, vitamin sana po, ang kailangan niya talaga everyday. Tapos yung mga kailangan pong mga medical supplies po talaga. Yun talaga po yung struggle Yung pinaka, namin. ano, Opo. Paano to lahat ang pinaka-importante, siguro abrupt na kailangan yung ngayon no, agarang tulong yung sa medical procedure, no? Yung sa suction ba yon? Opo, mga... Dahil nga meron siyang kondisyon na yung laway ay nagbi-build up. Kailangan nagbi-build up po na talaga. tatanggal. Anong mangyari pag nag-build up yon? mahirapan po siyang huminga. Okay. Then, may possibility po na masugod po siya sa So, ospital. surgery, no? Kailangan Yes, surgery. Magkano po, nanay? Chris, yung Aabutin. aabutin ng... Sa tube pa lang po is nasa 15,000 na po. Ang tube. Ang tube pa lang po. And kailangan bang palitan yan all the time? Or- Every 6 months po. Every 6 months. So 15,000 sabi mo, every 6 months kailangan mo magbayad Opo. ng 16,000. Ang procedure mismo, Sa PGH po is libre naman po siya. Abutin naman, no? Oo. Oo, kasi And- at least magaan Opo, kahit nakagaan pa papaano. rin kahit papaano. Pero no? may isa pang surgery na kailangan, tama ba? Po, yung sa nire-recommend, kasi yung sa feeding po kasi ni baby talaga, ay yung sa OGT niya po, yung feeding tube po sa bibig. Ngayon po, parang nire-recommenda na rin po ni Doc, mas safe daw po kasi yung sa PEG, o-operahan po So siya sa hindi rin siya tiyan. nakakakain ng maayos? Hindi po. Dahil Isang meron siyang part- tube yes sa po. lalamunan Hindi po. niya? Part na rin po kasi ng cerebral palsy ang swallowing po, na hindi po so sila hindi siya nakakaswallow. hindi siya nakakalunok ng maayos? Yes. So may blindness na siya ngayon, may hearing impairment, hindi nakakakain ng maayos, meron siya yung sa lalamunan Lalamunan niya. no? And kailangan natin ngayon yung hindi lang sa tube, pati itong paglagay dun sa Yes po. feeding. Feeding. Dito na. Yes po. So, ano Magkano abutin daw nun? Sa tube pa lang po medyo mahal, nasa 5K pataas po. So, given given na multiple nga yung medical condition ni baby, ano po yung pangunahin na kailangan ni baby Jaden na nais niyo pong idulong dito sa Yung House at mga Your gamot Service? niya po talaga. Kasi lalo po sa epilepsy po, maintenance niya po yun talaga. Hindi po siya pwedeng mawalan ng maintenance kasi kung magsi-seizure po siya. Mas mahirap yun pag nag-seizure. Sunod-sunod na yun Yes. lahat. Yeah. Kaya, Nanay Chris, Another damage na naman po sa brain pag Oo. nag-seizure po kasi. Oo, yun yung problema na kailangan natin siguro agapan, no, or i-maintain. Kaya Nanay Chris, inilapit namin ang sitwasyong medikal ng inyong anak na si Jaden kay Congressman Roy Gonzales, ang Lone District Representative ng Santa Rosa, Laguna. At kaugnay niyan, makakausap po natin si Congressman Roy Gonzales ng Lone District ng Santa Rosa, Laguna. Boss Roy, good morning. Good morning And po. Good thank you po for joining us. Alam ko may mga programa po kayo, so marami pong salamat at pinaunlakan niyo po kami dito ngayon. Nandito po si Nanay Chris na may anak po siyang 1-year-old. Multiple medical conditions nga po, may cerebral palsy, May epilepsy po siya. Meron po Meron siyang problema sa lalamunan. And Oo. I think
hindi ho siya makarinig, at saka hindi ho siya, bulag na po Makakita, siya, oo. blind na po siya. So, minarapat po natin na alam po natin na tumutulong naman po kayo sa inyong mga constituents dyan. That's dito po sa House of at your service ay we try to patch connect between the government and the governed. So ano po yung po pwede natin Kong Roy po pwedeng maibigay din na tulong kay Nanay Chris sa kanyang anak na si Jaden na 1-year-old. Yes, okay. Kong, good morning po sa inyo lahat. Actually, nagsimula na po akong makipag-ugnayan to interagency, especially sa DSWD, para po matulungan ang pasyente natin. So, makakuha po ng financial and medical support na para masustain yung kalusugang kalagayang medical ng bata para po makatulong tayo. Nakipag-ugnayan na po ako sa regional office sa Alabang through Director Barry Chua. And what is surprising dito ay very positive ang response po ng ating DSWD na Okay. sila po ay handang tumulong at talaga pong magbibigay talaga ng immediate support Yes. sa Oo. ating pasyente. Okay yun, magandang balita po yun, Congressman Roy, no? Dahil nga po, itong sitwasyon ni Baby Jaden ay ang dami-dami. Sunod-sunod yung mga kanyang maintenance. Meron siyang sa tubo pa lang na kailangan ilagay at i-replace every 6 months, 15,000. May mga maintenance medicine din. Meron din siyang kailangan na surgery para makakain ng maayos na I think aabot mga may 5,000, may 30,000. So pumapatong-patong na mabuti na kayo po ay handang magbigay ng agarang tulong. Ito lang po, maliban po dito, Congressman Roy, no, si Nanay Chris ay stay-at-home mom dahil 24/7 nga ang kanyang kailangan alagaan ng anak. At yung asawa po niya ay isang vulcanizing, no, na yung parang kita ata 300 to 500 per day lang. Ano po ba ang mga programa din po ninyo para sa kanilang mag-asawa or sa nanay or sa tatay na pwede po ba nating mabigyan din ng tulong? Aside from yung Oo. yung bibigay ni Congressman Roy na Kay assistance baby. Oo. kay Baby Jaden, no? Oo. Yes, okay. Actually, nung nalaman ko po agad tong problema na to, ay nakipag-ugnayan po agad ako sa mga ahensya ng ating gobyerno. So that's the good thing that the House of Representatives and the different agencies are well connected. So, ang nangyari po, may sumagot po agad sa akin na ahensya, o particularly DSWD again, na they are willing to support the Sustainable Livelihood Program, yung pong panghanap buhay ng pamilya ni nanay to sustain yung pong daily existence ng bata para po matulungan natin siya. So it's a good thing na magbibigay po ang ating gobyerno ng livelihood program, madagdagan yung kinikita ng 300 pesos per day Oo. as a vulcanizing sa shop. Dito, I think makakatulong pa para sa kanilang anak and of course para din sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Kasi So, hindi it's a naman good news pwedeng, po. Good news po to. Oo, That's kasi good hindi, news. hindi That's rin good news. talaga pwede na magbibigay lang ng panggastusin pang araw-araw. Dapat masustento din, di ba? Na ganito sa mga panghanap buhay, which hindi porket stay-at-home mom, hindi porket housewife, hindi porket vulcanizing, hindi nabibigyan Oo. ng chance. No? So ano po ba ang mensahe nyo, Congressman Roy, sa kay Baby Jaden, sa kanyang pamilya? Opo, ang mensahe ko ay umasa po kayo na tutulong po ang ating gobyerno. So particularly po ang House of Representatives na nakikipag-ugnayan talaga sa iba't ibang ahensya. So I think ito siguro yung message at essence na ang mga congressman talaga ay deeply rooted and connected with the people. So talagang alam kung ano nangyayari at madaling pwedeng puntahan anytime. So ako po kasi sa distrito ko, anytime I am available 24/7. So sa Santa Rosa po ay ito po ang ginagawa namin. And immediately, we give immediate endorsement o suporta sa mga nangangailangan nating constituents. Oo. And I think maganda po ito na pinapakita ng House of Representatives ng mga congressmen that we are doing our
job and our mission. Yes. Boss Roy, si Kong Zia po ito, Kong. So, maybe this also be an opportunity for you, aside from your message to your constituents, maybe you can also inform them ano po yung pwede nilang gawin para po makapunta. Kung halimbawa meron po silang mga concerns, paano sila pupunta sa iyong opisina, kung ano po yung dapat nilang gawin. Mga detalye po para po sa, alam ko, 24 hours po kayo ang opisina ninyo, open po sa inyong mga constituents. And kaya nga po tayo medyo na late sa programa dahil may programa, may ginagawa po kayo na serbisyo dyan sa inyong distrito. So, paano po natin sila? So, we can walk them through. Paano na Paano magagabayan? maka-avail, makapunta man sa inyong ang mga opisina. nanonood dito ng mga constituents, constituents nyo po, Kong Roy. Yes, Kong Sia. Actually, ang totoo po niyan, lagi pong bukas ang tanggapan namin doon po sa sports complex natin sa City of Santa Rosa. So, walk-in or appointment, lahat po yan tinatanggap natin immediately. At ang instruction po sa lahat ng isang natin ay dapat lahat ng pupunta doon ay matuglunan ang kanilang mga problema, hinaing, in one way or another, medical services, social services, and even funeral services. Lahat po yan, tinutunan na natin. Kaya nagpapasalamat po ako sa liderato ng House of Representatives na buong suporta sa mga congressman. Yes. So nakakagawa po tayo ng ating mga programa Ayan. sa bayan. Oo. So, mabuti na, ayun, dun sa sports complex, Yes, nalapit lang. Pero sa mga nanonood, syempre, ng mga constituents, no, pwede kayo pumunta doon. But alalahanin, may mga documentary procedures din na baka maya sabihin na, sinabi nila na dito. May mga procedure May din, mga no? procedure naman, may mga documentary requirements. Pero sigurado po tayo na talagang Andyan si Kong Roy. si Kong Roy, handang Gonzales. magbigay Yes, ng yes. tulong, no? Mga procedural lang naman iba, pero gagabayan naman siya ng mga staff, no? Kaya Nanay Chris, ayan, tutulong na po yung opisina ni Congressman Roy sa iyong mga medical needs, sa medical needs ni Baby Jayden. So, ano ang mensahe mo sa kanya? Na ngayon, naririnig po niya kayo. Oo. Kong Roy, thank you po. And sana po mas marami pa po kayong matulungan na mga mamamayan na nangangailangan po. So ayun, narinig niyo po yung Kong Roy, ang pasasalamat ni Nanay Chris. So maraming salamat Congressman Roy Gonzales sa inyong agarang pagtugon at pakikiisa at sa pagbibigay serbisyo po ng hindi lang po ng inyong opisina pero you personally, no, going down to the grassroots to help your constituents, no. At sana, Maraming salamat po sa At inyong sana okay lang, tulong. Congressman Roy, na sasamahan po ng team ng House at Your Service si Nanay Chris sa inyo pong tanggapan para talagang maasikaso po siya at makompleto ang bibigay niyang mga dokumento. Siyempre, dahil dyan din, maraming salamat, Nanay Chris, sa pagbabahagi ng kwento ni Baby Jayden. Sa tulong ni Congressman Roy Gonzales at ng House at Your Service, ang inyong kahilingan ating aaksyonan. At sa aming pagbabalik, alamin naman natin kung ano ang natanggap na tulong ni Tatay Roger mula sa tanggapan ni Congressman Chino Almario. Kaabang-abang talaga yan, Zia. Yan at marami pa sa pagbabalik ng House at your service!